Natin umpisahan, i-welcome muna natin ang Holy Spirit. Manalangin muna tayo. Amang makapangyarihan, Diyos na may gawa ng langit at ng lupa, sa pangalan ni Jesus, ang papuri namin at pagsamba ay tinataas namin sa iyo, Lord God. Inanyayahan ko sa mga oras na to ang banal na Espiritu na samahan ako, Panginoon, sa pagpapahayag ng iyong mensahe na nais mong iparinig sa bawat isa sa amin. Naway Ama, patuloy mong maging daluyan ng iyong banal na salita, ang Woman of God Ministry, at patuloy mong gamitin, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Basbasan mo, Ama, ang ministry na ito na lumago, Panginoon. At yes, Lord, hallelujah, Ama. Nalalaman mo kung ano ang nararamdaman ko sa mga oras nito. Yes, Lord, kinakabahan man ako, ngunit nananampalataya ako na ang banal na Espiritu ay siyang kikilos sa mga oras na to. Siya mismo, Panginoon, ang magsasalita at gagamitin niya lang aking bibig, Lord God. Itago mo ako sa iyong likuran, Panginoon, na hindi nila makita ang aking kahinaan. Bagkus, Ama, ikaw ang makita nila at maitaas at mapapurihan sa mga oras na to. Buksan mo ang aming mga puso at isipan upang kumintil sa puso namin, Panginoon, ang iyong mensahe, upang patuloy kaming lumago sa espiritual. Patuloy mo kaming biyayaan, Panginoon, at pagpalain, Panginoon Jesucristo, sa amin, ang bawat isa sa amin. Ito'y samot dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, ang topic natin ngayon is yung tungkol sa, ang title na is yung pagmamahal sa kaaway. Babasahin ko muna siya from verse 43 hanggang 45. Sabi dito sa verse 43, narinig ninyong sinabi, iibigin mo ang iyong kapwa at kapupuutan mo ang iyong kaaway. 44, tatapat sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo yung nagsisiusig. 45, upang kayo'y maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinapasikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti at nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap. Amen. Purihin ng Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. So sabi dito sa verse 43, ang sabi dito ay iibigin mo ang inyong kapwa at kapupuutan mo ang iyong kaaway. Ito yung naririnig ng mga sinaunang Hudyo sa mga Pariseo noon, ng mga panahon noon. Ngunit sa verse 44, binago ito ng Panginoong Hesus. Ang sabi ng Panginoon ay, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig. Ito ay isang utos na nagmula sa ating Panginoong Hesus na naglalayo ng pagmamahal sa kaaway at sa mga nagsisiusig sa atin. Ayaw ng Panginoong Hesus na maputo, kapuutan natin ng ating kapwa. Ayaw niya tayong gumanti sa mga umuusig sa atin. Sabi nga sa John 14 verse 15, sabi doon ay, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Diba? Na kung ang Panginoon ay nais niya yung pag-ibig, ganun din ang nais niyang ipakita natin sa ating kapwa. Kaya ano man ang nagawa ng ating kapwa sa atin, kung nasaktan man tayo o tayo man ay hinusgahan, matuto tayong magpakumbaba. Matuto tayong magpatawad dahil yun ang nais ng Panginoon, yung maging mapagmahal tayo at maging mapagkumbaba. Paano ba natin maipapakita yung pagmamahal natin sa ating mga kaaway? Una para sa akin yung, if you are cursed, bless. I-bless natin yung mga taong sumusumpa sa atin, yung mga, sapagkat ano man yung mga sinasabi nila laban sa atin, ito ay naririnig ng Panginoon, narinig yan ng Panginoong Diyos. Kaya kung pagpapala ang binibigkas ng ating bibig, pagpapala rin ang ipagkakaloob sa atin ng Panginoong Diyos amang nasa langit. Kaya huwag tayong sumumpa ng ating kapwa, huwag tayong magsasalita ng mga hindi maganda na na ikakasama ng buhay nila, yung mga ganong sinasabi. At iwasan natin yung magsalita nga na hindi kalugod-lugod sa Panginoon, kasi bawat salita na bibigkasin natin, yun po ay naririnig Panginoon. At kung tayo ay magsalita ng mga masasakit na salita, nakaano po yan sa Panginoon, alam niyo ng Panginoon na nakaukit sa kanya yan sa isip niya, at yun ay ibabalik din sa atin, itatawag dito,
pagbabayaran din naman natin 'yon sa ating buhay. Kaya 'wag natin ilayo natin ang bibig natin sa pagsasalita ng mga bagay na katulad ng pagsusumpa, pagmumura sa mga kapwa natin, ay hindi 'yun maganda, hindi 'yung kalugod-lugod sa Panginoon, iwasan natin 'yon. Pangalawa, na do good to those that hate you, na kahit nagagalit sa atin ng ibang tao o ayaw nila sa atin, hindi hindi man sila gumagawa ng mabuti sa atin, gawin pa rin natin kung ano ang tama. Gumawa pa rin tayo sa kanila ng kabutihan, huwag tayong gaganti sa kanila ng masama. Pag-ibig pa rin ang isukli natin sa kanila dahil pinaranas din sa atin ng Panginoong Diyos ang pag-ibig sa kabila ng ating pagkakasala. 'Di ba? Sabi nga doon sa 1 John chapter 4 verse 8, ang sabi dito, ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. So ang nais ng Diyos, ng ating Panginoon, ay yung ipakita natin lagi ang pagmamahal natin sa kapwa. Tulad nga ng sa pagising natin sa umaga, ang anuhin natin, i-welcome natin ng Holy Spirit at ang humingi tayo, hingin natin sa Panginoon yung pag-ibig. Sabihin natin, Lord, sa umagang ito, puspusin mo ang puso ko ng pag-ibig na kung sino na yung mga tao na makakaharap ko, mabuti man ito o masama. Lord God, o kaaway ko man siya o kung ano man yung may nararamdaman man akong galit sa kanya, ay pagmamahal pa rin yung maipakita ko sa kanya, yung maparamdam ko sa kanya. Hindi galit sapagkat ayaw ng Panginoon kung totoo nga tayong tunay na naglilingkod sa Panginoon. Pangatlo, ipanalangin natin ang mga taong nanlilibak sa atin, yung mga tsumitsismis sa atin, yung mga gumagawa ng maling kwento sa buhay natin. Huwag nating ipagdalang galit yung mga paniniraan ng ating kapwa o anumang mga panlilibak na ginagawa nila sa atin. Kasi kahit noon, kahit ang Panginoon noon ay uh, hindi lingid sabi nga ng Panginoon, 'di ba, ipanalangin natin yung mga umuusig sa atin dahil wala namang nalilingid sa kanya eh. Kahit nga ang Panginoong Hesus noon ay nakaranas ng panlilibak sa mga Pariseo, yung mga kapwa niya Hudyo, kung ano-ano yung mga naririnig ng masasakit na salita dahil sa pagpapahayag niya ng katotohanan. Meron ngang verse sa John 10 na sasabi doon, sinasapian siya ng demonyo, nababalo siya, bakit kayo nakikinig sa kanya? Di ba tinawag siyang baliw at sinabihan siya na sinasapian siya ng demonyo? Masakit yon syempre pa sa kanya dahil ang gusto lang naman niya ipahayag yung katotohanan. Pero sa lahat ng mga sinabi ng mga Hudyo noon laban kay Kristo ay nagpakumbaba siya. Wala siyang sinabi na kahit na isang pangit na salita. Nanahimik lang ang Panginoon at ipinanalangin niya, 'di ba? Ipinanalangin niya yung mga tao na umuusig sa kanya noon. 'Yun ang nais na gawin natin. 'Yun ang itinuturo ng Panginoon Kristo sa atin sa verse 44 na 'to, na tayo ay manatili na palaging magpakumbaba at magpag-ibig at pag-ibig lagi ang pairalin natin sa puso natin. Kaaway man natin sila o ano man yung mga nagawa nila sa atin, ay ipaubayan na lang natin sa Panginoon. Sikapin natin na yun nga, na mahalin natin sila. Mahirap, oo, mahirap gawin, mahirap mahalin ang kaaway. Lalo na kung sobra tayong nasaktan ng taong ito, iniisip natin agad yung gumanti. Ito talaga yung normal na ugali natin eh, yung mapaghiganti tayo at mapagpuot yung pinakapuotan ng kaaway. Yung verse 43, ito yung normal na pag-uugali nating mga tao. Kahit nga walang ginagawang masama sa atin, kinapuputan natin ang isang tao dahil lang sa hindi natin sila gusto o pag hindi tayo napagbigyan sa pabor na hiningi natin, 'di ba? Sumasama ang loob natin. Itinuturing na natin kaaway. Ganon tayo eh. Normal lang sa atin yung ganong attitude. Ako na-experience ko yung nagagalit ako sa tao na wala namang ginagawang masama sa akin noon. Pero nire-rebuke ako ng Panginoon. Ang next ng natatandaan ko, ang sabi niya sa akin noon, bakit hindi mo siya pinakikitaan ng maganda? Wala naman siyang ginagawang masama sa'yo.
pakitaan mo siya ng mabuti. Yun ang pumasok sa isip ko. Kaya na-realize ko na, oo nga naman, bakit ako nagagalit sa kanya? Bakit ko siya tinatanong lang naman ako tungkol sa trabaho, pero talagang pagalit ako magsalita kasi galit ang nararamdaman ko sa kanya eh. Pero sabi ng Panginoon nga, pakitaan mo siya ng mabuti dahil wala siyang ginagawang masama sa'yo. Na kahit yung mabuti o masama, kaaway natin, ganun rin ang nais ng Panginoon. Pakitaan natin ng mabuti na huwag tayong gaganti, huwag nating gagawa ng masama kasi nga ang nais ng Panginoon ay laging pag-ibig. At salamat sa pagre-rebuke niya yun sa akin dahil doon na-realize ko na hindi nga maganda na pakitaan ng hindi mabuting pag-uugali yung isang tao, lalo naman kung wala namang dahilan para magalit tayo sa kanila. Kahit nga may dahilan tayo eh, ayaw pa rin ng Panginoon yon. At mula noon hindi binago ko, pinilit ko na pakitaan siya ng mabuti kasi talagang tinutulungan din naman tayo ng Panginoon na baguhin yung mga pag-uugali natin. Ganon tayo nung hindi pa natin nakikilala ang Panginoong Hesukristo. Na yung madali tayong magalit, madali tayong, alam mo yun, yung masagi ka lang, galit ka na yung madali tayong mapuot sa ating kapwa. No, hindi natin iniisip kung ano yung mararamdaman ng ibang tao. Basta yung iniisip lang natin ay yung sarili natin. Yun ang attitude natin nung hindi pa natin nakikilala ang Panginoong Hesukristo, na ang masamang pag-uugali ang umiiral sa atin. Yung nagiging masaya tayo kahit na nakikita natin na nahihirapan ang ating kaaway. Pag nakikita natin silang nahihirapan, tuwang-tuwa pa tayo na nasasaktan sila. Sasabihin pa nga natin, buti nga sa'yo, kalma mo yan. Di ba yung ganon? Ganon yung mga nagiging reaction natin eh. Kaya nga sabi sa John 8:44, ang diablo, ang inyong ama at ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Kung ano ang gusto niya. Malinaw na ang diablo ang ama ng mga gustong, na sinasabi dito na kung sino yung malinaw na sinasabi na ang diablo ang pinaglilingkuran natin. Sorry. 'Yun ang pinaglilingkuran natin kung puro galit ang nararamdaman natin kasi yung puso na walang paghahabag sa kapwa. Yung kasi ang karakter ni Satan eh. Kaya kaya kapag gano'n ang nararamdaman natin, yung pinapairal natin yung masamang pag-uugali natin, si Satan pala ang pinaglilingkuran natin, hindi ang Panginoon. Kaya patuloy nating siyasatin ang puso natin kung tayo ba ay na ngayon na nakilala natin ang Panginoon, tayo ba ay gano'n pa rin ba ang pag-uugali natin o nabago na ba tayo na ang pinaglilingkuran ba talaga natin ay ang Panginoon? Kung siya, 'di ba, dapat nga ay kabutihan kasi ang Diyos natin ay mabuti at punong-puno ng pag-ibig. Kaya nga, pero dahil tayo ay tinawag ng Panginoon at tinanggap natin ang Panginoong Hesus, na tinanggap natin siya bilang Lord and Savior, bilang Kristiyano, tayo ay nasa work in progress pa na kung saan inaayos tayo ng Panginoon, kinukumpuni tayo ng Panginoon, ginagamot niya tayo, ginagamot tayo ng Diyos. Yung minomold tayo araw-araw patungo sa perfection. At balang araw, magiging perfect tayo katulad ng Panginoong Hesus dahil hinuhubog niya tayo ng kawangis niya katulad ng Panginoong Hesukristo. Kaya huwag tayong magalit kung tayo man ay nire-review. Yung bang kapag may naririnig tayong mga salita ng Diyos na ibinaba na mensahe, no, ng isang mensahero, pag tinamaan tayo, matuwa tayo doon. Huwag natin nung ipagdalang galit kasi 'di ba sasabihin nila, ay pinapatamaan ako, yung gano'n. Hindi gano'n. Dapat tayong matuwa kasi ibig sabihin nun, tinatrabaho ng Panginoon ang puso natin. Ang nililinis niya kasi kumbaga ang heart natin ay hindi siya purong puti, may mga batik-batik siya, mga black spot na dapat alisin yon para tunay tayong makipag-isa sa Panginoon. So kung ano man yung mga mensahe na tumatama sa puso natin, ibig sabihin nun, nangungusap ang Panginoon sa atin na anak, kailangan mong siyasatin ng puso mo. Di ba lagi nga tayong nagdadasal sa Panginoon na ipinapasiyasat natin ang puso natin, na linisin niya. Kaya kung ano man yung mga narinig nating mensahe, yun ang tugon niya sa mga dalangin natin.
ang kailangan din natin ay kumilos tayo, hindi yung si Lord lang gagawa ng lahat, 'di ba? Kailangan meron din tayong pagkilos na kailangan din nating tayo mismo ay mag-self-check sa sarili natin na kung yung mga ginagawa ba natin ay naaayon pa sa Panginoon, 'di ba? Na yung heart natin ay sinisikap yan ng Panginoon na ah, yung i-purify niya, yung lilinisin niya kasi para tayo ay tunay na makipag-isa sa Kanya, na tayo ay, di ba nga sinasabi nga natin, mamuhay tayo yung Christ-like na lagi nating naririnig dito. Hindi tayo mamumuhay ng ganun kung yung heart natin ay meron pang mga dumi-dumi, yung mga black spot na yan, kailangan maalis yan, kailangan maging malinis tayo, malinis ang puso natin kasi hindi tayo makakagawa ng mga mabubuting yung mga dahil ang lahat ng mga mabubuting ginagawa natin sa ating kapwa ay ang pinagmulan niyan ay pag-ibig. Hindi tayo makakagawa ng mga bagay na mabuti sa kapwa, hindi tayo maawa sa kanila kung wala tayong pag-ibig. Hindi natin sila tutulungan kung hindi natin nararamdaman ng pag-ibig, di ba? Kaya kailangan malinis siya, nililinis siya ng Panginoon. At kailangan nating mamuhay ng katulad ng Panginoong Hesus na malakaran natin yung kanyang salita. At bakit natin kailangan bakit natin kailangang tularan ang Panginoong Hesus na mamuhay ng katulad niya, na maging perfect. Dahil sabi nga sa verse 45, upang kayo'y maging anak ng Diyos amang nasa langit. 'Di ba? Magiging anak lang tayo ng Diyos amang nasa langit kung tayo nga ay magiging katulad ng Panginoong Jesucristo na may malinis na puso. Yung puso niya ay maging puso rin natin. Dahil hindi natin magagawa yung mga bagay na ginagawa niya kung ang puso natin ay hindi tunay na malinis, na yung may mga dumi-dumi pa. Kaya patuloy natin, hayaan natin ang Panginoon na kumilos, nalinisin ang puso natin, na kung meron mang nire-rebuke man tayo, ay dapat natin ikatuwa yun kasi isa yun sa pamamaraan ng Panginoon sa proseso sa atin na tayo hinuhubog na maging katulad niya. Para tayo nga ay maging mga anak, isa sa mga anak ng Ama na nasa langit. Di ba napakasarap na mapabilang, na tawagin ka na anak ng Diyos, na maging isa, na tayo ay anak ng Diyos sa langit, di ba? Sabi pa dito sa verse 45, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti at nagpapaulan sa mga ganap at hindi ganap. Malinaw po mga kapatid na walang tinatangi ang Diyos. Lahat minamahal niya, masama man o mabuti, at pareho niyang pinagpapala ang nananampalataya at hindi nananampalataya sa Kanya. Kaya wala tayong dapat na ipagmalaki sa Diyos. Lagi nating hingiin sa Diyos ang pag-ibig upang magawa nating mahalin ang ating kapwa. Kahit hindi kaibig-ibig, huwag tayong magtangi ng kapwa dahil lahat tayo ay pantay-pantay na minamahal ng Diyos. Patuloy nating anuhin ang pag-ibig sa buhay natin, pairalin yung pag-ibig sa buhay natin sa tulong at gabay ng Diyos. At ito ay magkakaroon din naman ng reward na matatanggap natin dito sa lupa at sa ikalawang buhay. Diba? Ditong pag tayo ay patuloy na sumunod sa Panginoon, ay tayo naman ay pinagpapala. At kahit naman tayo ay mawala na dito sa mundo, matatanggap pa rin naman natin ang reward na yun sa ikalawang buhay. Kaya piliin natin lagi na yung pag-ibig, yung pagmamahal ang umiral sa puso natin, na yung kahit yung mga kaaway, kung meron tayong mga kaaway ngayon na hindi natin pinapansin, ay batiin na natin, at yung mga kung meron tayong mga masama yung loob natin sa kanila, ay kausapin na natin. Wag na nating ipagbukas pa o sa mga susunod yung patagalin pa, na kung talagang iniibig natin ng Panginoon at tunay tayong nakikipag-isa sa Kanya, kalimutan natin yung galit, iwaksin na natin yung galit at puot sa puso natin, bagkus pagsikapan natin yung pag-ibig na siyang patuloy na maghari sa puso natin. Sabi ko nga, sa umaga paggising, ganun ang lagi nating sabihin. Yun ang lagi nating hiniin sa Kanya. Kasi na-experience ko yan eh. Sa alaga ko, lagi akong galit sa Kanya. Pero sabi ko kay Lord, umaga at gabi, sabi ko sa Kanya, Lord,
ang puso ko laging mong punuin ng pag-ibig para pag-ibig ang maibigay ko dito sa alaga ko na kahit ano man ang sabihin niya sa akin ng masasakit ay kaya kong matanggap ko na hindi ako nagagalit sa kanya. At unti-unti binago ng Panginoon yung pakikitungo ko sa kanya. Dati hindi ko siya kayang yakapin, pero ngayon nayayakap ko na siya dahil sa tulong at gabay at habag na rin ng Panginoon. Tinuruan niya ako kung paano mahalin ang aking alaga. Na kahit yung mga naging kaaway ko ay natutuhanan ko rin silang ano, batiin at naisip ko kasi na yun talaga ang nais ng Panginoon. Na-share ko lang naman, kaya yun lang po ang ano ko dito, ang application ko dito bago ko tapusin ang mensaheng ito, nais iwanan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Yung John 13:34 to 35, sabi dito, um, kung isang bagong utos ang ibibigay ko sa inyo ngayon, magmahalan kayo kung paano ko kayo minahal, gayon naman magmahalan kayo. Kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa ni Jesus, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat at sumasamba sa iyo, Ama. Salamat, salamat Ama at matagumpay kong naipahayag ang iyong magandang balita na ibinaba mo sa amin sa araw na to. Salamat Ama, maraming salamat Panginoon. Salamat Ama, sa patuloy na pagtutuwid mo sa amin. Salamat dahil bawat mensahe na iyong ibinababa, Lord God, ay pinapakita mo sa amin, Panginoon, ang iyong walang hanggang pag-ibig. Dalangin namin, Panginoon, na may apply namin sa aming mga buhay ang iyong mga salita na ikaw lamang ang mapupurihan at maparangalan sa aming mga buhay. Dalangin ko, Lord God, na lahat na nandito ay puspusin mo ng iyong pag-ibig. Bawat isa sa amin, Panginoon, upang katulad mo, Lord God, ay magawa naming mahalin ang aming kapwa at buong puso, Panginoon, ay yes, Lord, buong puso namin silang mahalin, Panginoon. At yes, Lord, hindi magkaroon ng puwang, Lord God, ang anumang galit o puot, Panginoon, sa mga puso namin. Pagpalain mo, Lord God, ang bawat isa dito sa amin, Panginoon, at palagi mo kaming patnubayan. Ito ay samot dalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.